Good morning, good morning, good morning po. 2026 na. At ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Welcome po sa inyong lahat. At kung saan man kayong panig ng mundo, ay sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya. At kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. So welcome po sa ating channel, Ode Alteram Partem, let us hear the other side. So panibagong taon at panibagong pag-asa at salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo at nairaos po ang 2025 at sir, sa commandant namin sa Philippine Coast Guard, sir, to Admiral Ronnie Hill Gaban, sir, thank you very much po. Malaking tulong, malaking bagay ho sir sa amin yung ganong bagay na talaga hong basta po bahala na po ang Diyos sa inyo sa anumang bagay na bahala na po yung Diyos sa inyo sir. Salamat po ng maraming salamat sa inyo. At shout out sa aking mga magulang, sa aking magiting na tatay si Jesus Senior Sukgang at Daisy Sukgang, si kapatid ko si Sheila Sukgang at si Jan Sukgang, sa aking mga relatives Chuyen-chayen dyan sa Iloilo City. Opo. At sa mga chuhin ko dyan sa ama kayong panig ng mundo, sa iba pang relatives. So panibagong taon, panibagong pag-asa at sana may panibagong araw. At sa mga nakaraang linggo ay may mga controversial, meron mga local at meron mang international. So talagang nakakataba ng puso dahil at least kahit papano sa kaka-Facebook live ko, wake up America, wake up! Ayun, nagising na nga yung Amerika. So tama lang yan sa ginawa ni President Trump, sir. Make America great again for the freedom of man. So God bless America and God bless President Trump and to the American people. Tama yan. I-deport nyo yung mga traidor na yan dyan sa Amerika. Mga salot yan sila dyan. Conquer the enemy from within. Hindi nyo yan sila kapwa-Amerikano. They will not assimilate to the American culture, to the American society. Rather, they will destroy America. Isa yan dyan, sabihin ko na rito, si Ilhan Omar. Yan, mga salot ng Amerika yan. Akala mo kung sino silang gagaling. Galing sila sa impyerno, punta sila sa langit. Sabihin pa nila, langit masama. Layman's term ito na langit, hindi ito biblical ha. Baka may magsabi dyan, pinagsasabi nito. Hindi. Alam ko yung sinasabi ko, kaya nga binigyan ko ng categorize, kinakategorize ko Kasi sa mundo, the last beacon or the last hope of democracy, yung Amerika, and America cannot fail. So i-post ko muna rito. Unahin ko yun kay John F. Kennedy at uulit-ulitin ko ito gaya ng sinabi ni late President Manuel Quezon. Uulit-ulitin niya, akin uulit-ulitin ko din. At salamat sa Diyos, ang karangalan sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. America, need to wake up. Siguro maganda awitan ko yung Amerikano. Oh, say, can you see by the dawn's early light, was so proudly we hailed at the twilight last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that the flag was still there. Oh, say that's a spangled banner yet wave.
and the home of the brave. So wake up, America. That's the best thing you could do. Wake up. So President Trump, sir, make America great again, and may God bless you, and may God bless the American people. Faith and destiny and America cannot fail, and may God strengthen that hand, so that that hand may be strong on the lever of power. Ika nga ni late President Ferdinand Marcos Sr. So, yun lang po yung akin. So, nananawagan na naman itong Colombia. Mag-aantay na naman daw siya. Tama lang yan. Ngayon, ang dami hong sabihin na natin politics or politics aside. Kung walang karapatan ng Amerika para kunin yung kriminal dyan sa Venezuela, anong karapatan naman ng Venezuela para sirain yung Amerika? Padala ng, sabihin na natin, tuni-tuniladang cocaine. Yung mga kriminal pa. Totoo yun eh. Ang masakit lang kasi, dahil binabalita na nga, ayaw pa maniwala. Dito rin ho sa Pilipinas. Ganon din ho. So, kami na nga maliliit dito sa gobyerno, kami pa yung tinatamaan. So, hindi ko alam kung hindi na tayo makapagsalita nito. Ano pa yung silbi ng ating konstitusyon yan? So, wala man ako may pinapatamaan dito. Ang akin lang, we are a country, a sovereign state. Kung pinagkatiwalaan tayo ng Amerika para magsarili, saan yung pagsasarili? Kung paninikil ng kapwa Pilipino yung ginagawa, di, ewan ko ba. Napakasakit to sa loob. So, akin, umaasa naman ako, nasubmit ko naman yung aking requirements para doon sa reinstatement. Nagbabasa naman ako, nagre-refresh lagi. Yun lang, hindi ko alam kung paano takbo doon sa sakaling dumating man yung deliberation board. Kasi dito ngayon sa Pilipinas, particular sa Metro Manila, may mga upcoming na activity. Siyempre, lalo pa yung aking tawag nito, natatanging motor, kailangan din ng alaga at kailangan din ng panibagong registration. So, yun lang yun. So, dito nga pala sa aking, tapusin ko muna yung sa international, yan na yan, sa international news na yan, yan yung ginagawa ng Amerika. So, tama lang yan. Again, ito naman yung sa Communist China, panay sila reklamo, pero yung ginagawa nila dito sa Pilipinas, dalawang mukha. At ipopost ko na rin. Yan ang napaka-traidor na ginagawa ng Dragon. Ito pa. Total, ginagago niyo ako rito. Alam ko, in-endorse niyo ako eh. Hindi niyo masikmura yung mga pinupost ko sa Facebook. In-endorse niyo ako dyan sa Coast Guard dahil kilala niyo naman ako. Salot kayo. Yung mga tanim niyo rito sa Pilipinas, ay sinunog ko na rin. Para malaman na rin ng Amerika. Ganon lang yan eh. Tulad nito, the unprecedented subtle conquest. Yan. Absolute control. Change the population from within. Start from the top. So, ganon lang yon. Bakit nga ba gusto ninyo kunin ng Pilipinas? Eto na. Kasi ayaw man natin tanggapin yung tinatawag na geopolitics, meron ho talaga. Hindi ho natin maiwasan na yan eh. So, again mabanggit ko pala sir, to our Commandant, Philippine Coast Guard, Admiral Ronnie Hill Lima Gaban, sir, thank you very much. So, kahit pa paano, nakapag-internet ulit ako. At kahapon sana gusto ko na rin mag-live eh. Sabi ko itaon ko na lang ngayong
7 para ho yung 7 biblical din ho, malaking bagay din ho yung 7. So ganun yan. Bakit nga ba 7 yung pinili ko? Ay marami hong significance yan sa Biblia. So yun lang po yung akin. At sa aking mga taga-subaybay, to my English-speaking subscribers or followers, thank you very much, and may God light your path to the path of righteousness. All glory and honor belongs to God in Christ Jesus with the Holy Spirit. Ako po ay isang, masabi ko lang, inspirado na mag-Facebook Live. Bagaman may kinakaharap na hamon sa buhay, in particular sa trabaho, dahil isa nga yan sa dinanas ko, yung geopolitics. Siguro baka hindi alam ng ibang mga kasama ko, sa pagsasalita natin, at least malaman nila na buhay talaga ang tinatawag na geopolitics. So nakasulat naman yan sa Biblia, nasa Matthew chapter 13 verse 24 to 30. So marami ho kasing hindi nakakaalam yan mas maigi ipaalam na lang natin. At sa 100 years battle, may tinatawag yan sa doktrina ng China or Ancient China na siya namang ginamit ng communist. Ano iyan? Yung sulat ni Sun Tzu, The Art of War. Ano ho iyan? Know the enemy and know yourself. In 100 battles, you will never be in peril. When you are ignorant of the enemy but know yourself, your chance of winning or losing are equal. If ignorant both of your enemy and of yourself, you are certain in every battle to be in peril. So may doktrina pa yan sila hindi ko nasulat pa rito. Yung ayaw nila makipagdigma, napakatalino na yan. Sulat ko na rin dito para at least aware kayo. To conquer a nation. Yan. So ganun lang yan So masabi ko na rin ito paglalaban ito at pakikipagbaka rin. Ngayon sa mga tanim ng dragon dito sa Pilipinas, alam ko yung galawan ninyo, yung iba dyan sa kasama namin, hindi ko pa naman kayo dito sinusunog, iniingatan ko rin naman kayo. Alam ko rin naman kasi sa mundo ng intelligence community, hindi naman lahat ng intelligence, may mga bracket yan may mga level para hindi sila magkandasunog. Yung iba dyan sa inyo, alam ko inuutusan na yan na hindi ninyo alam yung pinaka-purpose niyan. Basta sumusunod lang kayo dahil siyempre alam ko rin na hindi na kailangan magtanong So lahat yan mga tools naman. Halimbawa na lang sa bahay, pinggan, hindi naman ginagamit kutsara yung pinggan So ganun lang yon. May mga gamit talaga. So ganun din yan sa pakikipagdigma. So yung galaw ng Communist China, they do not intend to fight America head on, but on a strategy. Anong strategy yon? Market. Yan. So market. So again ito The Rise of Communist China. Hindi ko yata na-save dito sa isa kong cellphone. Nasa isa akong cellphone. Doon pala naka-save. The Rise of Communist China. So, yun lang yun. Yung 1977 kay Deng Xiaoping nung binuksan niya yung economy ng China sa buong mundo. At siya din namang sinabi ni late President Marcos noong 1977 sa The Firing Line hosted by sino ba ito? Wala, nasa isa kong cellphone. Nasa isa kong cellphone. Saglit kunin ko yung cellphone ko.
Please bear with me. Yan, kay William F. Buckley noong 1977 yan, pinost ko na. At ano pa bang ipopost ko? Yan. At least si late President Marcos Sr. Sinabi niya yan noong 1977. Sundan nyo na lang ho. Kasi maganda ho talaga na meron ho talagang alam tayo sa mundo ng tinatawag na international news. Hindi ho natin maiwasan na yan. Baka sabihin nyo masyado nang mataas yata pangarap mo, masyado kang feeling. Ay hindi ho. Whether we like it or not, meron talagang nag-i-exist na ganyang bagay. So ang Pilipinas talagang maging center din talaga ng isang bagay dito sa Asia. Bakit ba maging sentro yung Pilipinas sa Asia? Nasulat ko na ba yan? Yan. Para at least aware naman kayo. Tingnan nyo na lang ho yung yung ating tinatawag na mapa, the Philippine map. Okay po. Tapos yung Asian map, hindi ko mailagay dito sa likod ko kasi ang laki ng mapa sa likod yung nandun, yung Asian map. Makita nyo talaga doon sa borderline ng bansang Communist China, hugis talaga ng hammer and sickle. So, ganun siya. May hinahanap kasi ako rito saglit lang. Ito pala. Philippines, the torch. Yan. Ngayon, kung sabihin nyo coincidence yan, tingnan nyo na lang din ho yung sa DepEd seal. Tapos, the Philippine flag. The Philippine flag. The Philippines pyramid. Yan. At least nare-refresh naman ho tayo kasi kailangang i-refresh ito para yan. Para naman ma-refresh tayo, aware tayo, hindi natin makalimutan yung mga bagay na iyan. So again, salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa mga bagay na ito. Na bagaman ako noon pawala-wala lang din o hindi ko binibigyan pansin yung mga ganyang bagay, talaga hong nag-i-exist at talaga hong totoo. At salamat naman dahil yung Amerika under the leadership of President Trump. Sir, President Trump, make America great again. Post ko rito. Credit to Charlie Kirk, the late Charlie Kirk. Yan. The most consequential POTUS, President Trump. Yan. So, grabe hong ginawa nila at kinuha nila si Maduro. 2 hours buhat ng operation nila. Mga wala pang 3 hours nung inumpisahan yung operation from America. Talaga naman, ayun, nakuha din. Ngayon, naghahamon na naman yung Colombia. Ayun. Kukunin daw. Ewan ko sa inyo. Grabe pala yung bantay ni Maduro, yung mga elite forces ng Cuba. Oh, grabe 'yon. Yan yung sinasabi nila, elite. Pero sigurado ubos 'yon.
lahat ng mga close in doon, ubos yun. At least salamat sa Diyos dahil inaksyonan ng Amerika. Sinerve nila yung warrant of arrest kay Maduro. So ganun ho. So kung may karapatan ng Venezuela na buksan ang kanilang mga kulungan at ang kanilang mga insane asylum, papuntahin sa Amerika lahat yan para sirain yung Amerika, liban pa doon sa tonel-toneladang droga para sirain ng Amerika, anong karapatan din nila para pigilan ng Amerika arestuhin yung isang leader ng isang narco state, isang socialist communist na si Maduro? Tama yan. Ngayon itong China nanggigigil. Siyempre ang problema sa China, wala silang oil kasi. Isa sa mga supplier nila ng oil nila, yan yung Venezuela. Scam yan Ngayon, yung buong mundo at least gising na. Salamat naman sa Diyos at gising na. At minsan, maalala ko pala sa aking Facebook, yung isa kong account, hindi pa dati kinuha ni Facebook yun. Yung ganito din, Jesus Sukgang din siya pero wala siyang junior. Kinuha ni Facebook, ewan ko ba nung gustong balak gawin nila doon. May nagsabi doon sa akin dahil ini-expose ko doon yung kagaguhan din ng Communist China. Sabi niya dapat may makaalam niyan. At ang sabi ko sa kanya, ikaw na bahala dyan dahil ikaw Amerikano, nandiyan ka naman sa Amerika, ako isang Pilipino. At least yan. Tama yan na yung mga traidor dyan sa Amerika na nasa gobyerno ninyo, you have to send them back home. They came from hell to America just to destroy America from within. Send them back home. They do not deserve America. They do not deserve freedom. They deserve to be sent back to hell where they belong. Yan si Ilhan Omar, pabalikin yan sa Somalia. Akala mo sinong kagaling-galing? Mga traidor, mga salot yan sila. Again isulat ko dito, yan, corruption. The modern day opium war. Yan, corruption. Yan ang pinaggagawa nila dyan sa loob ng Amerika. So, to the American patriots, American patriots, wake up. Wake up, wake up. Yan, tama yan. Ipili lang naman kayo niyan. It's either you are against the America or with the communist China or socialist. Yan. Masyadong magaling yung communist China Sa loob nga nila dyan, meron dyan sa yung mga Uyghur, meron silang nasa concentration camp dyan. 1,000,000. Opo. 1,000,000 na mga Uyghur na nasa concentration camp ng Communist China. Saan yan? Somewhere siguro dyan, sigurado sa Xinjiang. Kahapon nga pinost ko yung isang doktor na galing mismo Xinjiang. In-check din yon. Tumakas na nga dyan sa China, pumunta ng, I don't know kung nasa Canada na siya ngayon. Pumunta ng Europa, hanggang nakarating ata sa Canada yon. Nagtatago. Yung Communist China, yung tanim nyo rin dito sa Pilipinas, talagang napakarami. Napakadumami ho. Tulad yung ginawa sa akin dito, yan sa mga kasama ko dyan sa Philippine Coast Guard, yung mga galit sa akin dyan, matutuwang-tuwa naman kayo. Pero ang akin lang ito, pasalamat ako sa Diyos dahil isang bagay siguro, titingnan ko sa isang bagay, bagaman hindi man ako pabor, against ako kasi ito muna sa isang bagay na hindi ako pabor, ito. Hindi man ako pabor na ginawa sa akin ito, wala akong magawa. At pasalamat din ako sa Diyos dahil isang paraan din iyan para ma-expose ko ang Communist China. Yung mga traidor. Tuwang-tuwa naman kayo na kayo, kapwa ko Pilipino, kasama ko pa dyan sa Coast Guard, para sila naman tayo ng doktrina. Hindi ko maintindihan kung bakit grabe ang galit nyo. Dahil ba sinaway ko kayo? Walang problema yun. At least malaman nyo ngayon na merong mas malaking threat. Ako, nagsasabi man ako ng totoo, sinaway ko kayo, hindi para ipahamak kayo. Yun ang katotohanan yan. At yung nakaambang pahamak
Ngayon, dito sa Pilipinas, yung tanim ng dragon. Yan. Tama, loyal kayo halimbawa. Oo. Pero sigurado yan, under sa pamamahala ng Communist China, hanggang dyan ka lang. Hindi ka pwedeng umunlad, hindi ka pwedeng umusad, basta hanggang dyan ka lang. Tatanggapin ko yung loyalty mo, oo. Maganda yan. Ganun lang yon. So, sa mga kababayan ko Pilipino, na nakikipagbaka pa sa mga makakaliwa, ay gawin nyo lang hong lobo yung flag ng Communist China. Makita nyo ho talaga yung dragon. Mukha ng dragon, yung 5 bituin, magiging matayang malaki, yung 4 magiging sungay. Ay, nakasulat to sa Biblia yan. So, ganun ho katraidor ang Communist China. Nakita ko naman yung mga babae. Ang gaganda. Kahit dito sa amin, may nakita akong babae. Ang gaganda talaga. Talagang naantig yung damdamin ko Siyempre, lalaki ako Pero hanggang doon lang yun. Matagal na panahon, may mga tinatago naman akong sikreto at nagagamit ko din naman. Salamat sa Diyos. Kung ano mang sikreto iyon, akin na lang iyon. Mahirap namang ipagsabi. Baka sabihin naman ng iba, bakla ka kasi hindi ako bakla. Nasabi ko sa inyo, hindi ako bakla. Hindi ako bakla at hindi ako naduduwag para expose yung Communist China. Kung minsan luha man ako rito sa Facebook live ko o mga ilang beses na ako'y napaluha, unang luha ko rito, siguro luha ng galit yun. Dahil siyempre dala-dala ko rin yung aral na tinuro sa amin na galing sa Biblia, na hango sa Biblia na tinuro ng kapatid na Soriano. So yun lang yun. At naalala ko si Brad Elin na grabing hirap din ni Brad Elin nung siya'y nabubuhay pa. At siguro isa pa, yung siyempre pag mga tao hindi na minsan makapaghiganti dahil sa panggigipit, umiiyak ka na lang, iluha mo na lang. Ganun lang ho iyon. Hindi naman iyon luha na dahil naduduwag ka o mahina, hindi ho. O hindi ho ganun. Ngayon baka sabihin, kasi naalala ko dati yung sabi din ng isa kong kasama na pag nag-aaral doon ng Biblia naduduwag ho, humihina. Hindi ho ganyan. Hindi ho tayo naduduwag. Kung maduwag ako dami ng assassin dito, nakailang casing na sila Alam na alam ng kaaway kung nasaan ako nakatira, kung anong pinagagagawa ko. So ganun lang yon. So alam ko rin ho yung trabaho ninyo, yung paggalaw nyo rito, yung mga siyempre nagki-casing ba. Alam ko rin ho yan. At nararamdaman ho, nakikita yan sa mata, tsaka yung isip at pakiramdam. Sinasabi ko nga sa inyo, nakikita yan. So salamat sa Diyos sa mga ganong bagay. At sigurado yan, hindi lang ako, kasi tayong mga tao, naka-built in sa atin yung mga ganyang pakiramdam. Ganon ho yan. Sabi nga ng kasama ko nung buhay pa yon, si Chief Ramirez, yung kasama at kaibigan ko dyan sa Philippine Coast Guard. Pinatay kasi yun siya dyan sa may Baseco Tumakbo siyang barangay chairman. Siyempre, yun, pinapatay siya dyan. Yun talagang malungkot. Yun ang malungkot dyan. Ang sabi niya, nung siya'y nabubuhay, yung pakiramdam ba na ganun? Masabi nga ng iba dyan, tinatawag pa nila na instinct. So, lahat tayo meron yan. Yung iba, hindi lang siguro binibigyan ng pansin, pero meron ho yan, meron din ho kayo niyan. Meron din ho kayo ng ganyan na pakiramdam. At kaya nyo rin ho sagapin yung pakiramdam ng tao kasi nakasulat naman yan sa Biblia So yun lang yung akin. So sana ang 2025 na yan maging isang alaala, tagapayo at pwede nating paghugutan ng ating mga isabang paghugutan ng karanasan, kalakasan, yung mga ganyang bagay na iyan para makapagpatuloy sa ngayong 2026. So sa aking mga magulang diyan sa Iloilo City, sa aking tatay, nanay, mga kapatid, nasubmit ko naman yung documents. So pasalamat ako doon sa ilang personnel diyan sa Human Resource Procurement Center at ginawan pa nila ng label o ng front page yung aking folder. So ganun lang yun, mag-aantay-antay lang tayo, antabay lang kasi isa na rin itong paraan sa
Office pala ni Commandant, sir. Nasabit ko naman doon last year pa. So, nandun na yon. So, kung ano man magiging hakbang ko pa later, bahala na. So, sa aking mga kasama, kaibigan na umaasa pa ng makaraos tayo, bahala na po yung Diyos sa atin. Kasi sumumpa. Lahat naman tayo sumumpa sa Diyos, tumiwala sa konstitusyon. Nakasaad naman yan sa konstitusyon yung ating mga karapatan bilang isang Pilipino at bilang isang tao at bilang lalo-lalo na bilang isang Coast Guard. So, ganun lang yun. So, ano pa ba? Geopolitics, again, hindi natin maiwasan iyan. At salamat sa Amerika at kayo'y nagigising at ginagawa ninyo ang dapat marapat ninyong gawin diyan sa inyong bansa at sa mga bansang pumiperwisyo sa inyo. Kung karapatan nila para naipasok ang droga para sirain ng Amerika, karapatan nila para ipasok yung mga kriminal at mga siraulo nilang mga tawag nito, civilian or citizens sa Amerika, karapatan nyo rin ho na hulihin yung kung sinong dapat hulihin at sinong dapat managot. So, job well done. Sabi nga ni Pete Hegseth, he F around and he found out. So, ganun lang yon. Yung tinatawag na FAFO. Foxtrot, Alpha, Foxtrot, Oscar. So, yun na yon. He F around and he found out. So, ganun lang yon. So, ito na naman si Colombia. Naghahamon na naman. Ay di, sigurado yan. Antayin-antayin nyo lang. Be careful what you wish for, sabi nga ni President Trump. So, again, sir, President Trump, God bless you and may God bless America. The most consequential photos, President Donald J. Trump, credit to Charlie Kirk, the late Charlie Kirk. So, one of his giants sa kanyang panahon, sabi nga ni President Trump. So, dito naman sa Pilipinas, ano bang atin? So again, medyo maulap yung panahon sa ibang parte, lalo dito sa Luzon. At talaga hong mainit yung politika. So pag nagsasalita tayo ng katotohanan, again, sabi nga ni Plato, no one is more hated than the one who speaks the truth. So ganun na lang yun. Isulat ko na lang ng buo. Yan, sinulat ko na. Si Jordan Peterson, Ann Widdecombe, tsaka si Plato. Basahin natin ha. Dito na lang sa isa kong cellphone. Siguro. Ito na pala. When you have something to say, silence is a lie. And tyranny feeds on lies. Jordan Peterson. Dr. Jordan Peterson, Canadian psychologist, author, commentator. So, ito naman kay Ann Widdecombe. Tapusin ko muna kay Plato. Ito pabla si Plato. No one is more hated than he who speaks the truth. Plato. Yun. Ito naman kay Ann Widdecombe. Para ito sa atin namang lahat. Kahit sa angkang society, liban siguro na lang sa communist or mga socialist kasi hindi ka pwedeng magsalita Wala ka hong karapatan magsalita. Sa mga democratic countries naman, kasi out of 207 sovereign states, 180 of them have freedom. Quote ko lang dito yung sa the newsroom. So, yun. Sa The Newsroom, mapanood nyo yan. Yung America is not the greatest country. So, ganun yun sa... Pinost ko na rin yan kahapon. Siguro, baka pagkatapos nito, ipopost ko rin. So, ganun na lang yun. So, again, to the 180 sovereign states, around 180 or more sovereign states sa mundo, ito para sa atin ito. Ann Widdecombe, British politician and TV personality. Anong itong sabi niya?
Nobody, ito, quote, nobody has the right to live their lives being protected from offense or from insults or from hurt feelings. It is an occupational hazard of living in a society. Unquote. Kinuha ko lang yung the way ba i-deliver ni Ann Widdecombe. British accent kasi yun eh. No one is more hated to live their lives being protected from offense or from insults or from hurt feelings. It is an occupational hazard of living in a society. Yan ang sabi ni Ann Widdecombe. Pasensya na kayo, hindi naman ito mockery ha. Baka sabihin nyo, minamak ko si Ann Widdecombe. Ini-emulate ko lang siya. Minimimic, yon. So, yun lang yon. So again, dito sa Pilipinas, talagang malungkot. Problema, baka pag nagsalita pa ako ng Philippine politics, baka ako eh. Pag initan na naman ako, hindi pa nga tapos yung problema ko, dagdagan ko pa. Pero ito lang masabi ko. Way back 2022, bago pa maglabas ng desisyon itong Comelec and Bank, nagsulat ako doon sa may YouTube channel. Yes po. YouTube channel ni Attorney Randolph Libayan. Opo, pinapalo ko po siya. At meron akong isang nakausap doon or nakasagutan na isang commentator. Kasi anti-Marcos siya. Ako pro-Marcos ako eh. Pro-Marcos BBM ako. Yung aking yung aking dahilan bakit ako nag-comment doon. Ako salamat naman sa Diyos dahil sa ginawa kong comment doon sa YouTube channel ni Attorney Randolph Libayan sa YouTube. At least hindi ako nangopya. Ahid yung ginawa kong comment, siguro about a month, sabihin na natin isang buwan bago maglabas ng desisyon ang Comelec and Bank at nakakataba ng puso. Maalala ko yun, may back 2022 na siya naman naging desisyon ng Comelec. So again, sinabi ko ulit dito at makalipas man ilang panahon kung masabi ko man iyan dahil yan yung totoo. Hinahanap ko pa yung channel na yon kasi that was I think almost 4 years ago na. Kasi 2022 So ganun lang yon. Sabihin ko man totoo talaga yon. Kasi pinost ko nga rin sa channel ni Attorney Randolph Libayan sa Facebook na kung pwede ma-upload niya yung ganung bagay. So siyempre, request ko lang naman yun. Kung hindi naman na-grant, okay lang. Kasi utusan mo pa siya kumbaga. Ganun lang ho yun to serve a purpose. Anong purpose na yon? Para at least makita ko lang ba yung page niya sa Facebook, sa YouTube, para ma-browse ko doon yung ginawa kong comment. Nandun nakalagay yung comment ko noon. Ang mali ko lang, hindi ko sinave Dapat pinicturan ko at sinare ko. Ganun ba? Para pag nagsalita man ako, nandun yung pinaka-comment ko. Yun lang yun. At yun nga, salamat sa Diyos dahil at least ako, hindi man ako abogado, gumawa man ako ng comment doon out of freedom enshrined in the Philippine Constitution sa Article 3 that no man shall be deprived of his rights to freedom of speech. So, ganun lang yon. Wala naman akong binayolate doon na polisiya. Kung ano mang polisiya, ang akin, naglabas na naman ako doon ng isang comment, in particular doon sa prior the in-bank decision. However, hindi ko naman sinasabing Comelec yun. Ang kausap ko doon, Facebook naman yun At yung issue doon, hindi pwedeng tumakbo. Ang sabi ko, pwede. Kung yung rectify lang naman. So, ganun lang yun. At, yun nga, salamat sa Diyos. At, at least hindi ako nangopya, hindi man ako abogado. So, sa aking mga kasama, lalo sa particular na nakakausap ko, yung request ninyo,
sinabi ko naman sa inyo yung yung dahilan na sa maselang bagay, kasi hindi ko na pwedeng i-tackle dito, maselan kasi yun eh. Ngayon, it's up to you kung aksyonan nyo yan o hindi. Kasi may mga bagay ako na kinukonsidera din. So ganun lang yun. Sana mapakinggan nyo rin at maintindihan ninyo na hindi ko iniiwasan. Hindi sa dahil hindi ko kaya gumawa o magsulat. Kaya ko gumawa ng magsulat. Kaya ko gawin yon. Kaya ko magsulat. Ang akin lang, nire-recommenda ko lang yung the best na solution. Kasi una, ako, sa kaalaman din naman ninyo, bagaman nagbabasa rin ako ng batas, hindi pa rin ako abogado eh. Ganun lang ho iyon. Ang katumbas kasi ng isang abogado, parang driver's license yan eh. Marunong tayo kahit paano mag-drive. Wala tayong driver's license eh. Anong gagawin natin ngayon? Wala tayong driver's license. Kaya nga tinanong ako dati naalala ko nung 2001, assign ako sa Coast Guard Plans and Program sa CG5. Headquarters, staff. Tinanong ako ni Chief Aricayos. Umalis na kasi sa Coast Guard si Chief Aricayos. Ewan ko kung nasa napunta na yun, nag-abroad siguro, Tinanong niya ako kung driver ka ba, kung marunong ka mag-drive. Ganon yung tanong niya eh. Sabi niya, marunong ka mag-drive? Sabi ko, ay Chief, marunong mag-drive. Sabi niya, driver ka ba? Sabi ko, siyempre na-confuse na ako dun eh. Kabataan ko pa noon eh. Ay Chief. Sabi niya, may driver's license ka? Sabi ko, student lang. Pero expired na yon. Ay, sabi niya, hindi ka driver. Sabi ko, driver, kasi marunong ako mag-drive eh. Hindi. Kasi, ang driver, may driver's license, yun ang driver. Ibig sabihin, marunong ka lang mag-drive. Ganun. Sige, sabi ko, marunong ako mag-drive, pero hindi ako, yun nga, driver's license, wala ako nun. Di hindi ka driver. Ganun. Medyo balagbag pa sa loob ko nun, hindi ko masyado naintindihan, which is na, later, hanggang ngayon, natatandaan ko pa rin. So, 25 years ago. That was 2001. Bagong salta ko lang sa Coast Guard noon, assign ako si G5, yan ang tanong niya kagad sa akin. Yun na nga, totoo yun. So, akin, hindi talaga ako abogado. Oo. Nagbabasa man ako ng batas. At ito naman yung balik ko dyan. Sige, abogado ka nga. Ang tanong ko, ikaw ba yung batas? Yun naman doon. Di ba? Ganun lang yun eh. Kasi meron talagang ibang mga abogado ang lalakas mo mang insulto. Pag nagbabasa tayo ng batas, insultuhin pa ba tayo? Hindi, ibalik ko rin sa inyo. Hindi sa mga abogado, in particular doon sa mga malakas mga insulto. Ang tanong ko lang ganito din, bakit kayo ba yung batas? So, ganun lang yon. Hindi ito pangahamak. Ako wala akong hinahamak sa inyo, pero masakit to yung inyong pananalita. Karamihan dyan sa inyo, or hindi man lahat, meron talaga nagsasabi na iba piling abogado. Hindi o ganyan. Kahit ngayong mga resource person dyan sa Congress o sa Senate, I invoke my right against self-incrimination. So, ganun yun siya. If the question demands a incriminating answer, therefore, the resource person invoke his rights against self-incrimination, bawal na yun eh. So, ganun lang yun. Ngayon, kung alalakas ninyong mang-insulto, bibigyan ko rin kayo ng ganito. In aid of legislation, di ba? Sabing ganyan. The proceedings or the inquiry, kung ano mang inquiry yan, whether it be sa Congress or sa Senate, is in aid of legislation. So, laging nagagasgas yung in aid of legislation. Ito naman, ibigay ko rin sa inyo. Baka naman sabihin nyo, nagmamagaling tayo. Hindi, para masagot ko rin yung pang-insulto ninyo. Hindi lahat ng abogado. I have respect sa mga lawyer. May kaibigan din akong abogado. Si Sir Bautista, galing siyang infantry na nagpa-white cap, nag-Coast Guard. At na-assign siya dyan sa dati sa Bureau, Coast Guard Marine Inquiry. BMI, Bravo Mike India, ano ba yan? Bureau of Marine Inquiry ba yun? BMI, yung ng Coast Guard dati. May respeto din ako sa mga abogado, lalo na si Sir Bautista, kaibigan ko rin ho, ang daming tinuro ni Sir sa akin. So again, ito lang, in aid of legislation, what
bill, kung meron man ha, ganito ha. Ano ang bill o ano yung draft mo na batas in aid of legislation in particular to that question, in particular to that subject? Sige nga. Problema tong cellphone ko, nagloloko eh. Hindi pa na... Ay, nako. Ay, talaga ko. ...2026 na, hindi ko pa rin napaayos ang aking cellphone. Wala. Alam na alam talaga ng kaaway na so, yun lang yun. So, anong bill? Kung ano man yung draft na law na kasalukuyan ginagawa. Meron ba? Matanong ko lang with due respect. Kasi sabi lagi in aid of legislation. So, wala. So saglit lang, ayusin ko lang tong cellphone ko, nagluloko eh, bigla na lang, ewan ko ba, may nakikialam eh. Yan. Wala na, hindi na ito hinto. So lilipat ako sa isa kong cellphone, doon ako sa isa kong cellphone, itutuloy ko ito sa isa kong cellphone. So, salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Amen.